Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:34 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bago nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at ubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning! Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Subong adlaw sa Miyerkules, Oktubre 8, tuig 2025. Medyo masurusan na aw nagawa aton sini nga tiyempo diri sa may syudad sang Iloilo, pero kahapon daw nakibot gid ang tanan sa mabasko nga pagbubo sang ulan. Sa mga video sa aton sini nga social media page sa Radyo Pilipinas Iloilo, kita nyo da mga litrato sa mga barangay nga nabahaan sa syudad sang Iloilo. As of the latest, subong nga aga ginpadala nga datos gikan sa Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office. Yara na sa 55 nga mga barangay sa Iloilo City ang naapektuhan sang pagbaha. Malapor sila na ang dukan ko inday. Ang maayo nga balita, bangod nga 43 sa 55 nagsubside na ang baha. Nagakuha na, nagtahaw na. Kung silingon hindi nagawa mabasa ang sapatos ng aton sining nga mga kauturan. Sa paglabay-labay sa sining nga mga barangay, no, sa 43 out of 55 barangay. Pero tini ang iban ng mga barangay na wala pa gawa mahubas ang baha. Nanay. Yung unang mabudlay sa aton sining nga mga kauturan. Santo sa nangin rekomendasyon sa aton sining nga ICDD o kung DRRMO. Agin recommend kay Mayor Raisa Treñas ang aton nga klase halin sa kinder, preschool hasta sa senior high school may early dismissal karon sa hapon alas 2. So buot silingon nga daw masiling naton nga daw half day lang ang klase. Santo sa recommendation sang aton sini nga operation center kay may projection nga base magbubo liwat ang mabaskog nga ulan. Di mabudlay. Kung magulan ka, wala ka dala payong, bisan pa magpasilong ka lang sa mga kilid kadalan na mabantay ka ka jeep. Maglinakat aton ng mga estudyante do kadakogid nga huol ang madulot sini. That's why nga pakamayo sa aton sini nga alkalde paagi sa recommendation sang operation center nga buyan temprano ang aton mga estudyante at 2 PM. Sa pihak nga bahin dayon niya ang State of the City address ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Kasunod sang iya siniya 100 days na pagpungko bilang alkalde sang syudad. Magapatigayon sa iya sini nga report ang aton nga alkalde sa pumuluyo sang syudad sa kung ano ang mga nangin accomplishments sini sa sulod sang 100 days kiti kinabantayan giti na sang aton sini nga mga pumuluyo. Supposed to be aga tani ang sesyon sa aton sini nga City Council subong nga Miyerkules.
Pero para tagaan ligwa ining SOCA o kung State of the City Address sang aton alkalde karon sa hapon alas 3:30 Si Tuto Gatulo ang dira sa may City Hall sang mabatian ang mensahe sa aton siniyang alkalde. Bantayan ina karon ha. sa imo yuhog nga tunay. Sa kung ano ang mga lalambuton, mga goals, kag ang mga accomplishments, 100 days pa man lang ha, daw mga 3 ka bulan. Ay, Tamo pa sa mga programa nga luyag malapot ang aton siniya bagong alkalde. matakugang mudlak sa imo ka. Kaya importante gid sa pamuluyo, tanga mapamatian yung mensahe kay part kamo sina no kag para ina sa inyong nga kaaraydan no kun kayo ha. Ay, kay gali na kong wow. Yeah. Inday, siling sang imo tat. Sa piyak nga bahin kadto kita na sa maayo nga balita ang famous Boracay Island liwat na naman nga nalakip sa mga Inday, best beaches sa bilog nga kalibutan. diri ka Hindi na kita na matingala kay do halos kada tuig sa award damo na yan hindi niya madula ang isla sang Boracay. ay. Hibaloon ta sa detalye sang balita ni Hope Torrichante. Hope, good morning. Good morning, Jen. Liwat nga nakasulod sa listahan sang top island sa Asia ang Boracay Island sang Malay Aklan. Inibase sa Condé Nast Travel Reader's Choice Awards 2025 kung sa diin nakaangkon ini sang ika-4 nga pwesto sa may pinakamaayong isla sa bilog nga Asia, no? So isa lang gid ang Boracay, Jen, sa pungsod Pilipinas nga nakasulod no sa nasambit nga listahan because the rest are from other neighboring nations man no sa pungsod Pilipinas kagaya sang Thailand, Malaysia. So nagpanguna diri, Jen, ang Bali, Indonesia sa score nga 86 or 96.86 din sundan ini sa Lombok, Indonesia. Ang ikakatlo nga pwesto mo ang Sri Lanka, and of course no ang ikaapat nga pwesto ang isla sang Boracay sang Malay Aklan. Again, for 2025 Condé Nast Travel Choice Award, ang isla sang Boracay lang gid no sa Philippines ang nakasulod sa among nga listahan. Kay kung balikan naton sa 2024, Jen, may mga other islands pa no sa Pilipinas nga nakasulod sa listahan like ang Siargao and ang Palawan, no, but this year ang Boracay lang gid no. Ikalima nga pwesto ang Koh Lanta sang Thailand, Koh Chang sang Thailand, ikapito ang Langkawi sang Malaysia, ikawalo ang Phuket, Thailand, ang ikasyam amo ang Koh Samui sa Thailand, and also sa Penang, Malaysia ang nakakuha sa ika-napulo nga pwesto. Isa ini ka kilala no ang Condé Nast Travel, isa ini ka kilala nga online magazine no sa pungsod, and nag-rank na sila by region, Jen, no. So may ara sa Asia, may ara sa Europe, may ara man sa South America and all other areas no sa kalibutan. Pero kung i-check naton sa previous nga mga listahan, Jen, sa Condé Nast Traveler Reader's Choice Award, ikatatlo nga pwesto sa 2024 ang Boracay Island nga may puntos nga 91.94. Unfortunately, this year ika-4 lang siya, no, but still we're very proud kay among all other islands sa Philippines, siya lang gid no ang nakasulod. But last year again ikatatlo siya nga pwesto, and sang 2023 nakasulod man siya sa top 3 sang Condé Nast Travel Choice Award. So again no i-highlight naton nga sa mga previous years nadala ang Palawan, ang Cebu, and also ang Siargao. So consistent yan no ang mga islands sang Thailand and also portions of Malaysia. Ti dako nga bagay gid niya no sa aton sini Department of Tourism kag pagpakita man ni sang maayo nga pagtipig kag pagbinuligay nga ma-preserve ang katahom sa aton sini nga isla sang Boracay, pati
daw isa nang gito ang Boracay ang damo gid no? Thailand kag Indonesia. Yes, Indonesia and also Malaysia, no? Mga, Malaysia. Neighboring nations. Ang Sri Lanka gani May isa. isa lang no, may isa. Oo, so amo panagurong nami kadtuan na Ma'am Hope ang sa Sri Lanka kay top 3 siya mo. Ito nami pag ginaguro ang pag-assess nila, nagsaka-saka siya sa ranking. Yes, kag perfect dyan ha. Kay again, we have to emphasize nga may mga international flights kita sa lain-lain nga mga pungsod, no? Direkta diri sa Iloilo International Airport. We also have international flights sa Kalibo and also sa may Katiklan Airport. Pero diri sa aton sa Iloilo International Airport, fortunately, may ara kita sang direct flight from Iloilo to Bangkok, Amo nang good Thailand. news na. Oo. That's Kundi why talag sila daw mga sobra naman 1 year hope no nga may ara kita sing direct flight Iloilo to Thailand. This year, 2025 Kasi nila nga start. 2025. Yes, pero ang aton nga mga Singapore and Hong Kong rather, una sila yan no sa may Bangkok, Thailand. So, amo ning nami kay kung gusto mo ma-try ang mga beach destinations sa Thailand, pwede kaya makaagi diri sa Iloilo International Airport padulong sa Bangkok, and from Bangkok magpadulong ikaw no sa mga different destinations sa pungsod Thailand. Tida mo man daan mga OFW sa Thailand, dako ka bagay gid may direct flight kita. Kag ti kung base kung may numero no nga nagataas ang numbers ng passengers, ti laban-laban masustain ginaw base madugangan pa ina no ang mga number of flights coming from other countries, especially sa Southeast Asia, nga may direct na flight diri sa may Iloilo. Tinaga Hong Kong, Singapore, Thailand, malay mo madugangan pag no Yes, sa ibang inatinguaan ina Jen. Actually sa previous nga press conference ang Department of Tourism, gina-workout nila ang Taiwan and Japan. So we're looking forward sa direkta naman nga biyahe no sa Iloilo to these destinations sa Asia no para madugangan ang atong tourist arrival and also man no sa mga destination in kumbaga vice versa lang no madugangan ila tourist arrival sa Piak kita diri sa Iloilo madugangan man kay may opportunity man sila to try our destinations kay itong medyo gateway man kita Kagamo gid sa mga ang Iloilo City sa buong venue sa mga dalagko nga events no mga sa convention center ginaheld. Kung basihan naton na Ma'am Hope no ang rate ang numero sang mga tourist arrival naton ano ang pinakamadamo? Siyempre Chinese, South Koreans. South Korean. So hindi malayo sa posibilidad nga base sa uli may flight naman ang Iloilo to somewhere in South Korea no nga mga flights kay kadamo sang sini nga mga nga mga turista ang nagapadulong man sa Iloilo City. Posible gid na nga madugangan sa palaabuton. Yes, kag hindi lang Iloilo City, Jen, or the province of Iloilo. Kay gateway gani, no, ang Iloilo International Airport. From Iloilo International Airport, pwede sila makapadulong sa Capiz, Antique, and of course, Aklan. Ang Guimaras pagid. Isa pagid na sa mga gems ang Western Visayas. Kaya ang Guimaras kapid niya mo isa mo lang niya katamo sa Iloilo City kag ara da ang 15 minutes. kung gusto mo makita ang katahom sang Boracay damo da sa mga white sand beaches kag island sa may Guimaras nga wala pa gani iban niya mapatamaan ka kalagaw-lagaw no kag madiskubrihan so imagineon mo na magabot pag idabi hope ang ang tulay ang Panay Guimaras Negros Bridge imagine mo ang development kag anong ma-promote sini sa tourism nga aspect dako gid nga bagay kag posible sa ulihi base maginutok ng ang biyahe sa airport. Who knows, Jen, no? Ang province of Guimaras and also other beach destinations ang Iloilo like Gigantes man naman sa top islands no sa Asia sa Condé Nast Travel Choice Award. So Timisikugon pagid kita. oo, that's why nga base posible no because nga may spillover from tourists no from Boracay Island
who knows, no, later, madiscover man sa mga foreign tourists naton ang mga ginapabugal nga gems, no, sa nga neighboring provinces sang Aklan like Iloilo, Capiz, Antique, and of course, the province of Guimaras. I-highlight na lang, Jen, kay for the entire month of September, ang Boracay Island naka-record, no, sa 117,189 ka tourist arrival, and 15,000 diri ang mga foreigners. And again, no, gina-highlight diri yung mga top foreign visitors, ang South Koreans, Americans, also from Australia, no, nga mga bisita sa isla sang Boracay. Pero curious lang ako, Ma'am Hope, no? Ano gidang pinakadamo nga tourist naton? Chinese or South Korean? Mga Europeans? Kag ano pa? I-verify naton liwat, no, kay sa previous nga mga data dyan, South Koreans ang South Koreans, siya? pamuna nga mga tourist or foreign tourists, no, nga nagabisita sa isla sang Boracay, but also nagalagas man ang mga Chinese tourists naton because nga may direct flight from Kalibo sa nagligad, no, from Kalibo to China, no. So amo na ang mga reason, no. So kung may ara sang connectivity and also convenience, no, sa mga tourist naton, we can expect na magdamo ang mga turista nga ini sa mga tourist destinations naton sa Western Visayas. Kanami gid sang nakatambo sa tourism industry sa Western Visayas, no? Pag isa gid sa ano, sa makita naton ang DOT ya, do sa tanan nga mga ahensya sa subong do ka ano do amo ning departamento nga maski pa paano bla do nagalid sa positivity kay malagaw ka may improve ang mga madiskubrihan mong mga lalagawan nga mga lugar. Siguro isa pa gid ini sa daw deserve nila niya nga tagaan sa budget pagida para nga i-improve pagid ang mga tourist destination kay kisa may mga tourist destination bisan pa mga farm lang kag resort nga daw kabudlay bala kanami isang iya nga lugar pero ang dalan pa kadto didto pamagi ka pa sa Batsyon kag sa mga malutak na mga lugar. Pero once nga ma-improve ini, Mga farm to market farm to market roads, dako gid niya nga boost kay ti nga ang i-focus ta dakron sa flood control lang tanan. Kunang ang ining mga farm to market roads sa mga tourism destinations naton mangin mahapos sa mga turista nga malabot. Amo pa gining dapat nga dugangan ang pundo kay ang DOT ang mga resorts mabuhi. Dako ang income ang mahatag sini sa aton sini nga ekonomiya kag may employment nga mahatag gid sa aton sini nga mga kauturan kag sustainable kay apply ba no brada mo cook mga waiter kag kun ano pa da nga mga pwede nila ma-applyan ti kabay pa mapadayon sa DOT no ang ini nga mga programa. Yes, balita sa turismo dyan, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Malagaw-lagaw tablanay kay daw kainit gid sa mga topiko naton. Kung halin sa politika lang daw ayawan ka, ano ka lang, maubos ang enerhiya mo. Pero kung madiskubrihan mo ang mga matahong na destinasyon, kadto ka bala sa mga countryside sa nasiling nila, sa mga lugar nga hindi masako, madumduman mo nga Si Tuto Gatulo ang lawa. ang kalibutan gali more daw pintok lang nasa isang bilog na universe. Hay, O ti sagad ka kitabi ka ubos ang isang tikon mo sa pamblema kag pagsulbar sa mga problema nga hindi man bla makaya. hindi mapun. Diskubriha ang mga matahong nga mga bagay sa imo sini nga palibot kag i-appreciate. Hay, Kaya muna ang mahimo sa aton siniya nga tourism industry. sa imo ka ngayon. Ang Boracay na iya isa lang na sa mga matahong nga lugar nami nga kadtuan. Pero magkadto kada dapat siguraduhon mo nga may unod ang imo nga pulsa. Kay galing akong Kaya siyempre magasto kagid mo medyo ang presyo sa accommodation daw medyo dapat kinahanglan mo preparahan. unay. Hindi lang madumduman mo boss malakat ko to Hindi dapat may preparasyon ka Inday, para nga ma-enjoy mo ang
ang Pamatyagan nga daw kasubong sang paraiso kun Paradise Island. No, hindi lang Boracay ang nami kadtuan kaga mahapos kadtuan diri sa Western Visayas. Hahay. Sa imo pang lakat, matakugang mudlak. Sa imo ka. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:54 sa aga. Wala na kita sa tiyempo diri sa aton siniya nga pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Iban pa nga mga balita, bantayan na lang sa aton siniya nga mga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo, especially sa mga dalagko kabalantayan ng mga balita. Subong adlaw, ang State of the City address ang aton siniya nga alkalde, ang pag-dismiss ang klase sa mga estudyante. Expected naman na siguro after lunch ang aton sini nga mga estudyante matamat na napuli kag comply sa ina sini nga mga inugpasa siguro subong nga aga. Mamusa Samtang mainit pa kag wala pa sang gurugalom. ako sa imo. Ay kun hapon daw ka unpredictable gid sang tiyempo. Sa nagsanag ka init-init kun udto pagkahapon waswasan ka sang ulan. Imo pang lakat, matakugang mudlak. Hindi ko na-expose lawas mo. Halimbawa, obra mo o gardener ka, no? Sa beautification program ka o kung construction worker ka, expose ka sa sobrang na init sa adlaw. Pagka alas 3, ara ka man nagyapon ga obra, mabasa ka. Maulanan ka, balatian. Hindi ko magbalatian ka, kung hindi kaya sang lawas mo, absent ka. Kung absent ka, mag-work no pay, why gid sang bawi. Wala gid sang income ang aton sini nga mga kauturan. Especially ang mga trabaho bla. No work, no pay. Masakit-sakit na gawa kung magmalatian. Kaya kang kapital mo lang, ikaayong lawas mo. Sa imo pag-iay, si tutok gatulog ang Wala na kita sang tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalagad. Ako nagidamang inyo alagad, Gina Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. day. Sa imo yung nga tunay. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM.